hinire na, well, in fairness to the former Justice of the Supreme Court, pagka ba meron tayong namamatnugot na isang Chief Justice o retired Associate Justice ng Korte Suprema, yung po ba ay kasiguruhan na nagagawa na nating maayos at nasusunod na natin ang itinatakda ng Code of Ethics? Ulitin ko po. Dahil po ba meron tayong isang gumagabay sa atin na isang retiradong Justice of the Supreme Court, yung po ba'y kasiguruhan na nagaganap ninyo ang tungkulin nyo sangkayon sa inyong Code of Ethics? Your Honor, isa po yun sa epektibong pamamaraan na kami ay maging accountable at maging tapat sa aming mga guidelines at Code of Ethics. Paano ngayon yung mga hinanakit at hinaing sa inyo ng mga kasama kong naunang nagsabi rito, na nagsalita? Isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga sama ng loob. Nandun yung ating retired Justice ng Korte Suprema. Sa makatwid, hindi tayo nakakasiguro. Kahit na siguro ilan pang retired justice ang ilagay natin dyan, sapagkat Code of Ethics lang ito eh. It is a self-imposed regulation na kayo lang naman ang pwedeng sumunod o hindi. Your Honor, yun naman pong mga narinig kong ibang hinaing ngayong araw ay hindi naman po yan nakarating sa amin at sa aming ombudsman. I assure you that we will still act on these complaints even if they were or they happened some years ago. Meron ba kayong record ng mga broadcasters ninyo, reporters or journalists na ikinomplain dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at sa Code of Ethics na inyong sinusunod? Yes, Your Honor. Paano naman ang pagdidisiplina ang ginagawa ninyo? Katulad po nung nireport ko sa inyo kanina, kani-kanina lang. Ano naman ang ginawa nyo doon? Yun po kasing storya tungkol sa inyo, Your Honor. Ang nangyari po doon, hindi po nakuha ang panig ninyo dahil hindi po bawal po sa aming mga journalist na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Yun po ang kanyang sagot. So, nung ginawa po niya ang storya, hinintay po niya na, at may missed call ho siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Gayunpaman, Your Honor. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10:30 kinabukasan. Hindi ko po Bakit mo sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda? Siyang nag-alok eh. Alam mong kondisyon ko lang, isa lang eh. Magsama siya ng ibang networks, reporters sa ibang networks. Ngayon, kung hindi niya sinunod yung usapan namin at ako'y naghihintay ng kinabukasan at sasabihin niya na hindi niyo siya pinapayagan, bakit bago siya nag-text sa akin, hindi niya munang kinlir sa'yo kung pwede yung sumo, hindi? Akala ko ba ito isang abogado? Di ba dapat ang ginawa muna niya ay lumapit sa'yo, kinlir niya kung pwedeng makipag-zoom. At kung pumayag ka, matutuloy yung 10:30. Dito panlilin lang ang ginawa niya. Isang direktang panlilin lang ang ginawa niya. Sapagkat ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan,
pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Sasabihin ko sa iyo, ito, ayon sa Section 3, page 3 nitong Broadcast Code, side comments expressing personal opinions while news items being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking opinion for news. Yung pangalawang araw na ito, yung kasama niyang broadcaster, ito yung nag-i-elicit ng opinion. Na para bang, hindi ba kanya? Maliwanag ito res ipsa loquitur. Halos pagtawanan pa niya ako doon. Okay lang sa akin yun. Alam mo kung alin ang nabibiktima rito, kagaya ng sinasabi namin. Yung mga tao na nakikinig, akala nila ganun katotoo. Sapagkat ipinagkait niya na sabihin, ako po ang may kasalanan Hindi ko po kasi alam na hindi pala ako papayagan. Pero dapat sinabi niya yon bago niya ako kinausap. Paano niya malalaman? Kinabukasan niya lang ako tinawagan. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong post. We are fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Ano po ba yung pagkakasalang ipinapataw ng broadcast code? Mayroong kasing indication dito na letter S. Pagka letter S, serious. Tama? Pagka G, grave. Pagka L, light. Ang sinasabi po rito, Section 6 of the same Broadcast Code of the Philippines, when the interviewer is not free to choose his questions or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Serious na naman po ito. Ano ba yung condition na binigay ko? Isa lamang po Magsama ka naman kako ng reporter sa ibang networks. Kasi nahihiya ako, meron ding nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi nai-airing mga political ads, at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yon ma-manage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao This is a function of management. Bakit naman po nung araw na